kapatid. Bago matapos ang taong 2010, inilipad ng alagang kapatid mula Cebu hanggang Maynila ang pamilya ni Zayzay. Magandang hapon. Hello po. Kamusta? Hi, Zairos! At dito sa Comprehensive Sleep Disorder Center ng St. Luke's Medical Center, isinagawa ang mga pagsusuri gaya ng clearance test at pathology test upang mapag-aralan ang kondisyon ng bata na sleep apnea. Dumaan din sa ultrasound si Zayzay upang malaman kung naapektuhan ba ang kanyang puso sanhi ng problema niya sa pagtulog. Yung mga machine na ginagamit natin dito sa sleep center ay yung nagde-detect ng level ng oxygen sa katawan, pati minomonitor niya yung kung ilang beses nagkakaroon ng apneic episode yung tao during pagtulog. So pag ginagawa natin yung sleep study, nakakabit sila sa iba't ibang klase ng monitor na itong mga machine sa likod natin ay sila yung nagsasama-sama ng mga resulta na nakikita natin doon sa mga monitor na kinakabit sa pasyente. Sa pamamagitan naman ng sleep test o polysomnogram, mas mabibigyang linaw ng grupo ni Dr. Keith Aguilera ang problema ni Zayzay sa pagtulog. Kapag nakita mo yung tonsils niya, parehong malaki. Halos magkadikit na sila. So, ang dinadaanan niya ng hangin, maliit na lang. Para siyang humihinga sa straw. Kaya malakas ang hilik niya. Kasi pagdaan ng hangin sa maliit na butas na yun, magva-vibrate yung tonsils niya. Yun yung snoring sound na kinikreate niya. Then, kapag lumalalim ng tulog niya, mas nagva-vibrate hanggang sa nahihigop niya. Tapos, babagsak yung oxygen niya, magigising yung utak niya, ganun uli siya. Tapos, hilik ulit. Paulit-ulit yung buong gabi. Nang ipakita na ang resulta ng sleep test ni Zayzay, dito namin nadiskubre ang kalbaryong dinaranas ng musmos tuwing siya'y natutulog. Nakita mo yung oxygen niya, bumabagsak. Kasi nawawala na hangin. Yung puso niya, biglang tataas naman. Kasi nahihirapan naman siya. So, paulit-ulit yan. Babagsak, nag-a-apnea siya, babagsak, tutulin ng puso. Tutulin, yung puso niya parang biglang mabilis, biglang mabagal, mabilis, mabagal. Para lang humabol siya. Buong gabing natulog siya, nagkaroon siya ng 125 episodes na nawawalan siya ng hangin. Ang pagbilang namin yan, dinidivide namin kung gano'ng katagal siyang natulog. Fina-factor namin by the number of hours. So, lumabas sa kanya 17.9. 17 beses. Halos 18 beses sa isang oras. May normal values yan. Sa bata, ang normal, less than 1. So, sa kanya, mataas yan for a child. Yung oxygen niya, okay, nag-average ng 98% kapag natutulog. But every time na nagkakaroon siya ng apnea, bumabagsak siya as low as 77%. So, that's a very low oxygen level. Kasi yung pigilin din yung hininga mo ng matagal hanggang kaya mo, hindi mo papababa ng ganyan kababa. Ayon kay Dr. Aguilera, mahalagang maagapan hanggat bata pa ang pagkakaroon ng sleep apnea dahil makaaapekto ito sa kanilang paglaki. Ang pinoproblema namin sa bata is yung kanilang potential. Kasi every time natutulog sila, kapag gabi nababawasan ng hangin, in part of their development, marami nangyayari sa kanila habang natutulog. Mga growth hormones, memory, doon na imprint. And when that happens, disrupted yon, yung potential nila to grow na sana mas matalino sila, yung behavior nila mas okay sana. So, ang effect niya, hindi actually ngayon, kundi in the future. Hindi nila nare-reach yung kanilang potential. December 6, 2010, isang maagang pamasko ang handog ng alagang kapatid kay Zayzay. Sinagot na rin ang matagal ng dasal nila Nanay Patricia at Tatay Neil para sa kanilang bunso. Medyo matagal-tagal din kami nakapaghintay, pero alam naman natin na ito na, dumating na yung araw. Kabado ako, pero
at the same time, natutuwa ako at pagkatapos ng araw na to, sigurado tayo na maganda na yung pakiramdam ng bata, lalo na sa kanyang pagtulog. Sa pakikipagtulungan ng Alagang Kapatid at St. Luke's Medical Center, isang operasyon ang isinagawa ng grupo nila Dr. Keith Aguilera at Dr. Ricardo Ramirez upang tuluyan ng guminhawa ang pagtulog ni Zaizay. Tinanggal natin yung dalawang tonsils ni Cyrus, tapos yung paligid ng tonsil, tinahi natin para at least mapaluwag natin yung daloy ng hangin. Yun yung nagbabara kung siya ay natutulog. After this operation, in-expect pa rin namin na medyo maghihilik pa rin si Cyrus. Usually, we observe na mababawasan siya o konti-konti, and then eventually, after 2 to 3 months, halos hindi na naghihilik si Cyrus. Para maiwasan ang pagdurugo ng sugat dala ng operasyon, pinaalalahanan ni Dr. Ramirez sina Tatay Neil at Nanay Patricia kung anong pagkain lang ang pwedeng kainin ni Zaizay. We recommend at ice cream to soft diet para sa kanya. So regular food, medyo babawasan muna, lalo na yung medyo matitigas, kasi pwede siyang makasugat doon sa lalamunan, pwede mag-cause ng pagdudugo. Kailangan lahat ng kakainin niya ngayon malamig tsaka malambot. Sulit nga raw ang 3 buwang inilagi ng pamilya de la Cruz dito sa Maynila, kaya panatag nilang babalikan ang kanilang tahanan sa Cebu. Sobrang sulit. Wala na yung takot. Yung takot na baka mawala siya. Lang anytime pwede siyang mawala, pagtulog siya eh. Pagka kasi hindi mo na naririnig, doon kakakabahan eh. Pero ngayon, lahat kami, parang yung panatag na yung kalooban namin. Ngayon, hindi lamang magiging mahimbing ang kanilang pagtulog, kundi payapa na rin ang isip ni Tatay Neil at Nanay Patricia dahil ang panganib sa buhay ni Zaizay nalunasan na. Walang pagsidlan ng kasiyahan. Saka, ang hirap nga, hindi namin matapos yung pagpapasalamat. Thank you sa Alagang Kapatid, kay Ma'am Sherry, kay Ma'am Neri, tsaka Sir Julius, sa mga doctors ng St. Luke's. Si Dr. Keith, si Dr. Alin, Dr. Montano, si Ma'am Tere. Si Dr. Kuanang. Yun, si Dr. Kuanang. Thank you talaga kay Dr. Kuanang. Lalo na si Dr. Ramirez, grabe. Sabi ko nga, paglaki mo anak, magdodoktor ka ENT, yung tatanggalin mo rin tonsils ng libre. Para po sa inyong mga katanungan, komento, suhestyon o pangangailangang medikal, maaari po kayong sumulat sa amin dito sa Alagang Kapatid at sisikapin po namin itong tugunan. Ngayong bagong taon, sana'y patuloy po namin kayong makasama tuwing Sabado at Linggo ng umaga para sa aming misyong maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan. Muli, ako po ang inyong kapatid, Cheryl Cosim. Hangad namin ang masagana at malusog na bagong taon para sa inyo. Kaya Alagang Kapatid, ang lunas na alay namin. Kalusugan ay yaman, kaalaman ay sandata, bantay ang iyong kapakanan, tagapaglingkod ng nangangailangan.